Welcome back mga kalapatids dito sa Jepoy Lock TV. And for today's video natin mga kalapatids, usapang conditioning tayo para sa derby. At nagtanong yung ating tropang kalapatids na si Top Notch Bully. At heto yung kanyang tanong mga kalapatids. Idol, may conditioning tips ka ba para derby? So ayan mga kalapatids, sasagutin natin yung ating tropang kalapatids na si Top Notch Bully para sa conditioning and preparation para sa derby natin. So wala tayong ibang ginagamit mga kalapatids na pampalakas or pampabilis ng ibon. So yung ginagamit lang natin, heto mga kalapatids, yung ating sariling gawa na probiotics at tinahaluan natin ng honey. So ito lang, regular mga kalapatids, araw-araw yung pinapainom natin ito. At inahaluan natin ng dextrose powder. Ito lang mga kalapatids. So ito araw-araw kapag training, yung halimbawa low fly or mid-toss road training natin before derby preparation, ito yung pansalubong natin na painom sa kanila. And then araw-araw, ito naman yung ating multivitamins. Ito lang mga kalapatids, yung pang manok at calcium. So ito araw-araw natin binibigay. At ito 2 times a week. 2 times a week lang ito ibibigay natin. So halimbawa meron tayong mid-toss ng Martes. So papainumin natin sila nito pagdating ng Miyerkules. And then Friday papainumin ulit natin ng Friday. Ito araw-araw except pag first lap na ng derby mga kalapatids, Lunes, Miyerkules and Huwebes itong binibigay natin. Lunes, Miyerkules and Huwebes, ito yung bigay natin. Dahil kapag Martes and Friday naman mga kalapatids, ito yung binibigay natin, Vitamin Pro 357. So yun lang, alternate mga kalapatids, Monday and then Tuesday, Wednesday, Thursday and then Friday naman ito. So magkasabay lang ito mga kalapatids, Tuesday and Friday yung bigay natin, or Miyerkules pala ito, Miyerkules and Friday. So yun lang mga kalapatids yung pinapainom natin na mga gamot. And then araw-araw ito sa umaga yung ating probiotic and then yung honey, and then kasama yung ating dextrose powder. At pagdating naman ng mga warriors natin, pinapatakan natin sila ng reload mga kalapatids. Reload lang pinapatak natin. At pansalubong din sa pag-uwi nila galing karera, ito rin mga kalapatids, yung probiotics natin at yung ating glucose, honey. Yun lang yung salubong natin. At halimbawa dumating ng hapon or ng umaga ng linggo, pagkahapon mga kalapatids, painumin natin kahit konting bawang lang. Dahil nga hindi natin alam kung ano yung nainom nilang tubig sa truck. And then along the way, siyempre bababa yan at iinom yan sigurado. So para ma-prevent natin kung ano man yung nandun sa butsin nila, sa kanilang system sa loob, ma-flush out ka agad gamit ang bawang. So yun yung pang-flushing natin, bawang mga kalapatids. So hindi na tayo gumagamit ng gamot na pang-flushing. So depende na lang sa sitwasyon mga kalapatids. Kung halimbawa dumating yung mga ibon natin at pangit na yung kanilang lagay, makikita naman natin yan sa lagay ng mga ibon natin. Kung masama yung pakiramdam, magtataasan yung balahibo nila dito at stress talaga yung ibon, makikita mo. So doon gamit na tayo ng pang-flushing na maganda at sabayan na rin natin ng antibiotic. So pero kung dito sa akin sa loob, hanggat maaari hindi tayo gumagamit ng maraming gamot. So dahil nga healthy naman yung mga warriors natin, so gamit itong ating probiotics and then herbiotics. So binagawa natin yan. Healthy naman yung mga panlaban natin.
So madalang lang tayong gumamit ng gamot na antibiotic. So yun yung pinaka iniiwasan natin dito hangga't maaari. Wag nating lutuin sa mga antibiotics yung ating mga warriors. So observation mga kalapatids, yun yung pinaka magandang ginagawa or pinaka mainam observation sa ating mga panlaban. Dahil siyempre bata pa yan, ikaw na may alaga, alam mo kung ano yung galaw nila. So konting mali lang sa kanilang itsura, alam mo na meron silang nararamdaman. So doon tayo babase kung ano yung ipapainom natin. Pero hanggat maaari, kung healthy naman yung mga ibon natin, wala silang or wala kang napapansin na kakaiba, so tuloy-tuloy lang kung ano yung naumpisahan mo na conditioning. So huwag kang magpabago-bago kalapatids or mga kalapatids, huwag tayong magpabago-bago. Kung before derby, yun na yung conditioning natin, tuloy-tuloy natin yun hanggang matapos yung derby natin. Huwag tayo basta-basta magpapalit ng conditioning or ng gamot. Dahil asahan mo, kung nagpalit tayo, sigurado lagapak ang ibon natin. Mag-o-off sigurado yan kung magpapalit tayo. So kung ano yung naumpisahan, tuloy-tuloy natin hanggang matapos ang derby. So kung hindi naging maganda yung conditioning, doon tayo magpalit next season. So every race mga kalapatids, iba-iba yung conditioning ng mga warriors natin. So dumidepende tayo kung ano yung nagiging sitwasyon or nagiging lagay ng ating mga ibon. So ito sa akin mga kalapatids, ito lang yung mga gamit natin. Ito yung mga pula-puti, multivitamins and calcium, reload, and then yung glucose natin. At syempre pinaka importante, di nawawala yung ating probiotics. So sariling gawa natin, probiotics, honey, at ito, halo-halo natin sa kanilang tubig. So yung mga pinapainom natin every morning lang mga kalapatids. Painom natin ng mga, ito yung Vitamin Pro powder every morning. And then yung ating probiotics every morning. At tuwing hapon naman, regular water lang mga kalapatid, fresh water yung ipainom natin. So yun lang mga kalapatids yung ating ginagawa sa ating mga panglaban. Dagdag ko na rin kalapatids yung ating patoka. Huwag tayo basta-basta magpapalit din, dahil lalo na kung sa derby na, dahil sigurado kapag nagpalit kayo ng patoka, maglulugon yung ating mga warriors. At yun yung pinakamahirap kapag ka nasa kalagitnaan na tayo ng ating derby, nagpalit tayo, nag-ship tayo ng patoka, yun sigurado maglulugon yung ating mga ibon at doon na masisira mga kalapatid. So pwedeng hindi sila makauwi or matimingan na nagka-ismasan bigla, so mahihirapan yung ating mga warriors. So hanggat maaari, kung ano yung nasimulan natin, tuloy-tuloy natin hanggang matapos. At upon arrival naman pala sa patoka natin mga kalapatids, yun nga, nasabi ko na wag tayong basta-basta magpapalit. So mag-a-add lang tayo kung maaari, dagdag lang kung ano yung kulang. So kung lumalayo na, mag-a-add tayo ng safflower and mani. So magdadagdag tayo ng mani and munggo, yun yung dinadagdag natin. So regular kalapatids flyer mix lang pinapakain natin. At nilalagyan ko ng konting Integra 3000. So 50% ng ating patoka is, or 75% ng ating patoka is kalapatids flyer mix. And then bibigyan natin ng 10% ng ating Integra 3000. And then the rest sa flour, dagdag ulit kung ano yung kulang. And then munggo. So, ganun lang mga kalapatids. And then mani, kung hindi nila tinutuka yung mani, kahit every loading lang ng derby, subuan nyo, or 2 days before loading, susubuan nyo ng mani yung ating mga ibon. So dagdag lakas, gasolina sa ating mga ibon. So mas maganda kung
bata pa na-training na kumain ng mani para madali silang makakain or hindi sila maninibago sa mani. Yun. So yun lang mga kalapatids, yung ating konting tips para sa ating mga kalapatids, lalong lalo na kay Idol Kalapatids Top Notch Bully. Para sa iyo yung video na to, Idol. So sana nakatulong ng kahit konti yung ating video. So yun lang mga kalapatids, yung ating update ngayong araw para sa ating kalapatids na si Top Notch Bully. So yeah, please like, share, and subscribe mga kalapatids, J-Boy Love TV, at mag-comments na rin kayo. Good luck sa lahat ng may karera, and congratulations mga kalapatids sa lahat ng nakapag-pauwi. Ingat lagi mga kalapatids. Bye bye.